Hindi ko akalaing may introduction pa ng ganon. Good morning po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa buhay ng ating iglesia dito po sa San Pedro. Ako po ay kanina pagpasok ko, wala akong masyadong kaba. Nung lumabas kami, nung umaawit tayo, hindi ako kinakabahan. Pero nung malapit na akong tawagin, parang biglang nagmamadali yung puso ko. Hindi alam kung saan pupunta. Kaya bear with me na sa umagang ito ito po yung una kong pagtayo dito sa San Pedro. At isa pong pribilehiyo na makatayo sa inyong unahan. At lalo na sa mga panahon na ito na ating nararanasan, purihin ng Diyos at ginagamit niya tayo. At and I'm hoping that God will use me to bless you more sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord God! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, aming Ama. Tunay na kinikilala namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Kumilos ka sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang tunay na guro. Ikaw ang tunay na nagpapahayag ng inyong nais at kalooban. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod na daluyan ng iyong dakilang mga salita upang mapagpala kami at hindi lamang iyon. Matugunan po namin ang inyong pagkatawag sa amin. Bilang inyong mga anak, bilang inyong mga lingkod, hindi lamang po kami tagapakinig, kami din ay tagasunod. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na mamumutawi sa bibig ng inyong lingkod, maranasan namin ang inyong dakilang kapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Yan. Hindi ko pa rin po maalis ang aking kaba. Medyo mga tal-ngatal na. Ngayon pong buwan na ito ay atin pong pinagdiriwang ang isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. At naibahagi po ni Bishop sa amin na gawin ninyo ito in a monthly basis na bawat bunga na ito ay ating pag-uusapan. Sa Alangilan po, sa ating iglesia doon, sa Batangas, nagsimula po kami ng February about love. At ngayon naman po ay March, nandito tayo sa pag-uusap sa bunga ng banal na espiritu ng kagalakan. Joy. Ano po? So, nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Mateo, chapter 25. Sige po, sa Mateo 25, chapter 25. Verses 14 to 29. 30. Yan po. Basahin po natin ang buong mga talatang ito mula sa Mateo chapter 25 verses 14 to 30. Ganito po ang pagkakabanggit. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 at ang isa na may 2,000 at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayong agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 at nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din
ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi sa kanyang ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugo ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, dooy tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang ating pong pagtatalakayin sa oras na ito, pinamagatan ko pong The Master's Joy. The Master's Joy. Kapag pinag-usapan po natin ay kagalakan, tayo po ay may mga karanasan sa mundong ito, sa anumang mga bagay na dumadating sa ating mga buhay. Marami po tayong karanasan at ang nais po natin, lubos na kagalakan. Yung masaya tayo. Amen po ba? Amen. Gusto natin masaya tayo. Kayo ba ay naparito para maging malungkot? Sino kaya ang naparito? Ay, gusto kong maging malungkot. Pupunta ako ng church. Kasi sa church, napakatahimik. Gusto kong maging, mamroblema ako. Ganun po ba yung ating intensyon? Siyempre, gusto natin na maging masaya. Sa bagay na ito na ating pinag-uusapan, meron ditong Panginoon na pinag-uusapan. Sa mundong ito, tayo ay marami sa atin nakapagtrabaho na. Amen? Yung iba na mga kabataan, nag-aaral pa. At yung mga bata, naglalaro. May mga naisin tayo na magbigay tayo ng tuwa. Bilang anak, may hangarin tayo na magbigay tuwa sa ating mga magulang. Amen. Bilang trabahador, bilang empleyado, bilang naroroon at bahagi ng isang kumpanya, gusto natin na matuwa sa atin ang ating boss. Bakit? Anong dahilan at gusto natin sila'y matuwa? Para manatili tayo sa trabaho, para umangat yung ating sweldo, at para din ma-promote tayo. Di po ba? May mga hangarin tayong ganon. Gusto natin na may karagdagan sa ating paggawa. May karagdagan na may matutuwa sa ating paggawa. Sa mga estudyante, ewan ko lang kung ganon pa rin ang mithiin ng mga mag-aaral ngayon, na sila ay pag pumapasok, gusto nila na pumasa sa mga exam, mataas ang kanilang grades. Ngayon, medyo mataas ang expectation. Hindi ng mga magulang, hindi ng school, ang sariling expectation ng mga kabataan ngayon. Gusto nila na manatili sa ganong level at antas ng kanilang pag-aaral, mapanatili nila. Kaya medyo kapag nagkakaproblema yung anak ko, pag bumaba doon sa score niya na nakuha, halos iiyakan na. Ganon yung mga kabataan ngayon. Naku, mababa yung aking score. 94 naging 93. Alam niyo po ba, nung kabataan ko, ay tuwang-tuwa na ako maka-80. Tama po ba? May nakakaranas po ba ng ganon? O ako lamang ang ganon?
Kayo lang po, pastor. Matataas po yung score namin. Mataas po magbigay yung aming teacher. Yung 80, parang 95 na yun noon. Ay yung mga 70 at 78, naku, mataas na yun. Nung panahon namin. Tuwang-tuwa na kami na makapasa. At nakakatakot nga lang kapag ikaw ay nag-75. Yun, talagang meron kang maririnig sa iyong magulang, may palo pa. Pero doon tayo pinatibay ng mga kabataan noon. Kaya ngayon, nais natin na maranasan yung kagalakan na kahit may hirap noon, natutuwa tayo ngayon na naranasan natin yun. Amen. May kagalakan. Meron tayong saya na naaalala. At ganun din ang gusto nating maituro sa ating mga anak, sa mga kabataan. Alam niyo po, itong ating binasa ay may kinalaman din sa future coming ng ating Panginoong Jesus. Yung kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang pag-alis at ang kanyang muling pagbabalik. So unang-una, bago siya umalis, bago niya iwan ang sanlibutan, ano ba tawag doon? Backward muna tayo. Balik muna tayo sa kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay dumating at bumaba dito sa lupa. At yun yung tinatawag nating Christmas. Amen? Yun yung tinatawag natin na Pasko, na ang Panginoong Hesus ay dumating dito sa lupa sa anyo ng isang sanggol. Hindi po katatapos lang ng Pasko, pero ramdam ko pa rin yung Kapaskuhan. Yung saya ng Kapaskuhan. Yung kagalakan na dinudulot nito. Bago siya umalis, siyempre dumating siya bilang bata, pero nung siya ay tumanda at nailagak niya ang kanyang buhay para sa atin, na tayo ay nakaranas ng pagliligtas niya sa pamamagitan doon sa krus, at sa kamatayan niya doon, siya ay inilibing, at may 3 araw na buhay na maguli, at sa pagkabuhay na maguli, nakipisan muna siya sa kanyang mga alagad, sa lahat ng kanyang followers, at siya ay nag-iwan ng mga bagay. Nagpahayag ng mga dapat ninyong gawin habang ako ay wala. Ibig sabihin, nagpapaalam ang Panginoong Jesucristo na hindi na nila makikita siya physically. Kaya kinakailangan niyang umalis. Kinakailangan niyang bumalik sa Ama. Nagawa na niya yung kanyang bahagi ng kaligtasan sa sanglibutan. Kaya naman, yung mga naiwan, may inimpart ang Panginoong Jesucristo sa mga alagad, at hindi lamang sa mga alagad, at sa mga magiging mga alagad pa. Sa mga magiging followers of Christ. So, inimpart niya yung binanggit dito sa Mateo na ipahayag nyo ang kanyang mga salita. Ipahayag nyo yung mabuting balita ng kaligtasan na magbibigay ng kagalakan sa sanlibutang ito. Na hindi maibibigay ng sanlibutang ito na kagalakang lalampas at tutuloy hanggang sa walang hanggan. Yan yung kagalakan na siguro yun yung ninanais natin, hinahangad ng bawat isa. Yung kagalakang hindi natatapos. Kagalakang hindi napuputol. Kagalakang nagtutuloy-tuloy. Kaya ito yung iniwan sa atin ng Panginoon. So, sa Matthew, pinapakita dito yung talinhagang ito na ang isang Panginoon ay aalis, at bago siya umalis, may inimpart muna siya. At sa atin, na mga mananampalataya, may inimpart sa atin. That we should preach the word. Na hindi mawala ito hanggang sa mga susunod na salinlahi ng mga followers of Christ. Tayong lahat na naririto ay may bahagi sa impartation na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi dapat titigil ang pagpapahayag ng mabuting balita, sapagkat marami pang mga tao ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Wala pa silang kaligtasan. Kung titingnan natin yung mga pangyayari sa mga darating na panahon na hindi inilihim ng salita ng Diyos, malamang na ibahagi na din sa inyo ng ating mga pastor dito yung mga huling kaganapan sa darating na panahon.
Alam nyo, pag alam nyo yung pupuntahan nyo, magalak kayong sinasalubong iyon. Magalak natin itong nais at nananabik tayo sa mangyayari at magaganap sa future events. So, pagdating ng Panginoong Hesus, siya ay bumalik sa Ama, pero muli siyang magbabalik. Muli siyang magbabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, ipapahayag niya ang kanyang dakilang kapangyarihan ng kanyang pangunguna sa 1,000 taon. Ano po? So medyo may mga sequence yan na mga mangyayari. Kapag alam natin ito, mas nananabik tayo sa mga mangyayari sa darating. Mas nananabik tayo sa mga kapahayagan na ibibigay sa atin ng Panginoon, na ipapakita niya sa atin. So bakit tayo ay naghihintay? Sapagkat may pangako ang Panginoong Jesucristo na siya'y muling magbabalik. The next big event na ating pinakahihintay ng mga mananampalataya. Kung tuwan-tuwa na tayo noong Christmas, at salamat, halos buong mundo nagse-celebrate ng Christmas, ay meron pang muling pagbabalik na siyang pinananabikan natin. At kapag alam natin na yung nagsabi na ito ay totoo sa kanyang mga salita, hindi lamang tayo nananabik, tayo ay nagagalak. Masaya tayong naghihintay. Masaya nating sasalubungin ng Panginoon sa darating na panahon. Either sa panahon natin o sa panahon ng mga susunod sa atin. Hindi natin alam sapagkat wala namang nakakaalam na muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga kung may magpipreach sa atin, may magsasabi sa atin, may mapapanood tayo sa media, sa ating mga cellphone, na sasabi, dadating ang Panginoon sa ganitong takdang oras, December 23. Naku po, wag na wag kayong maniniwala. Pagkakatigas ng ulo ng mga tao, pagkakatigas ng ulo ng mga mananampalataya, kapag naniwala siya na merong date ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nitong December 23, kung nabalita nyo, may isang, I think, African na nagpahayag ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun, may mga naniwala, may mga nagbigay pa ng donation, ng offering doon sa lalaking iyon. At nung hindi nangyari, nakalampas yung December 23, walang dumating na Jesus na kanilang kinikilala. Abay, ang sabi nung lalaki, na na-delay. Na-delay. Ayun, na-delay. Pero siya ay nakabili ng isang magarang sasakyan, mamahaling sasakyan, dahil doon sa mga donation. So sa mga naluko, sorry sa salita, na nadaya sa ganung mga salita, pagpapakita lamang talaga na marami pa rin sa atin, mga Kristiyano, na kasi nananabik tayo sa Panginoon masaya natin, gusto natin siyang dumating, amen? Abay, kung malaman nga natin kung anong oras, di syempre maghahanda tayo. Mananabik tayo. Masisiyahan ang ating mga puso kasi yun na yung kaganapan. At ang tuwan-tuwa dito, yung mga may problema. Kasi mawawala na yung problema ko. Yes, Lord, dadating ka na. Yung mga napakalaki kong utang, mawawala na. Maiibsan na ako sa utang, hindi ko na kailangan bayaran. Kasi darating ka na. Alam nyo, nananabik lang pala sa Panginoon dahil may problema. Meron naman na masaya siya sa buhay na ito, maganda ang takbo ng pamilya, ng kinikita, ng maayos yung kanyang bahay. Ang sabi naman, Lord, wag ka munang dumating. Sa mga kabataan, ang dahilan, Lord naman, wag ka munang dadating kasi mag-aasawa pa ako. Diba? Gusto ko pa maranasan kung ano yung meron dito sa Sanlibutan. Ako'y mamamasyal pa, ang dami ko pang plano sa buhay. Para bagang ang pagdating ng Panginoon ay hindi mahalaga. Kung alam lamang natin na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, lahat na ng iyong ninanais, lahat ng kapunuan ng kagalakan sa ating mga puso ay mapupuno.
mararanasan natin. Siguro lahat tayo mananalangin, Lord, dumating ka na. Dumating ka na. Hindi sa mamatay na tayo o mawala na tayo sa mundong ito. Hindi katulad ni Apostol Pablo. Alam niyo si Apostol Pablo, sabi niya, mas ninanais ko pang pumunta sa Ama. Sapagkat to be absent in the body is to be present with the Lord. Kapag wala na ako sa buhay na to, nasa harapan na ako ng aking Panginoon na lubos kong pinaglilingkuran, nakita ko lamang sa daan ng Damasco, ng saglit, ay gusto ko siya makasama, ay dahil lamang sa kapakinabangan ninyo, kaya ako nananatiling buhay. Pero nagpatuloy siya sa kanyang katapatan hanggang sa katapatan na kunin ang kanyang buhay hindi sa kamatayan na natural, kundi siya ay patayin, pinugutan ng ulo. Paglilingkod na bakit nila nagagawa na sumunod sa Panginoong Jesucristo sa ganong mga pagkakataon na alam nila merong kapahamakan silang haharapin, pero ang kanilang nararamdaman ay kagalakan na bibigay nila ang kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo sapagkat yung kanilang haharapin sa Panginoon ay higit pa sa kanilang inaasahan, higit pa sa iniisip, hindi pa nababanggit ng ating mga dila, hindi pa natin lubos nauunawaan ang darating na pagpapala ng Diyos kapag tayo'y kaharap na niya. Kaya ang pananabik natin sa pagdating ng Panginoon ay napakasayang panahon. Napakasayang panahon. Ako, bago kami pumunta, yun nga, nalaman ko nitong umaga, nilalagnat yung aking bunso. So, isa sa kahinaan ko ay yung aking mga anak na sila ay magkasakit at tapos nasa ministeryo ka. Ang iisipin mo na kasi yung iyong anak kaysa yung kung anong gagawin mo. So medyo nahahati ang iyong kalooban, nahahati yung yung kagalakan mo at merong kalungkutan na nadarama. At minsan nga nasa mission kami sa SMJ, Student Missionary Journey ng EBMI, mga estudyante. Nasa Cavite kami. So kami mag-asawa ay naging full-time na naglilingkod sa Panginoon at tumawag yung aking biyanan at sinasabing may sakit si Bien. So kami mag-asawa ay parang balisa kami, hindi namin malaman kung anong magiging desisyon. So kinabukasan, nag-decide na din kaming umuwi. Naiwan yung ilang mga estudyante para ipagpatuloy yung gawain. Naisip ko na habang tayo lumalago sa Panginoon, habang tayo ay lumalalim sa pagkakilala sa Kanya, habang hinihingi natin at inilalagay natin yung pananampalataya, yung pananalig sa Diyos, pwedeng hindi kami umuwi. At hayaan namin na kumilos ang Diyos, kumilos ang Panginoon sa buhay ng aming anak. At siya'y pagalingin at pag-uwi namin, magaling na siya. Pero nanaig yung pusong alam niyo pag magulang kayo, ang anak natin ay priority, nagiging priority natin sa ating buhay. Ang pagiging priority naman patungkol sa Panginoong sa Diyos, para sa akin, hindi kailangang i-priority ang Diyos. Hindi natin kailangan siyang unahin sa listahan. Kasi pag inuna natin siya sa listahan, merong pangalawa. Merong pangatlo. Uunahin mo lamang siya, pero ile-left out mo siya pag feeling mo na satisfy mo na. Sa totoo lang, ang Diyos ay hindi kailangang i-prioritize, ang Diyos ay kailangang nasa buhay mismo natin. Kasi siya na yung ating hininga. Siya na yung ating buhay. Siya na yung ating pagkakilala hanggang sa kamatayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Panginoon sabi niya, Thou shalt have no other gods before me. Kasi nga nagiging God natin yung susunod sa Kanya.
Walang susunod sa Kanya. Siya lamang at wala nang iba. Kaya nga sa inawit natin, wala siya katulad. Hindi siya katulad ng anumang meron dito sa sanglibutan ito. Siya lamang ang laanan ng ating buhay. Siya na yung buhay natin. He is life. Ang declaration ng ating Panginoong Jesucristo, I am the life. Buhay na natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya ano man ang ginagawa natin, whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. To its simplest form of doing things up to the highest na pwede natin gawin. Mission ka, nagpunta ka sa ibang bansa, dala-dala mo ang salita ng Panginoon, up to nandoon ka lang sa bahay nakaupo at nagtitake ng iyong kape. Nagbibigay glory sa Panginoon. May priority ba doon? Wala, kasi Diyos na ang pinamumuhay natin. Ano man yung ating pagkilos at paggawa, Diyos na ang pinamumuhay natin. Hindi na yung ating sarili. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na ako namumuhay sa aking sarili. At nabanggit din niya, ang mamatay kay Kristo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Hanggat yung kamatayan niya, kahit hanggang kamatayan niya, hanggat sa paglilingkod niya at ito'y magdulot ng kamatayan sa kanya, gagawin niya ito at magiging pakinabang. Kaya anuman yung kanyang ginagawa, papunta siya sa gawain at siya ay nasa lula ng barko at ito ay lumubog. Naging blessing pa kasi may mga nakasama siya na naligtas at hindi lang naligtas sa barko, naligtas pa dahil nakita nila yung kamanghamanghang ginawa sa buhay ni Pablo. Nakulong si Pablo, pero hindi siya napigilan sa paglilingkod. Hindi ko manong gamitin na na-prioritize niya ang Diyos. Ginagawa niya talaga ang para sa Panginoon. Na nakakulong siya, kasama ni Silas, pero nag-ministry pa rin sila doon. So anuman yung kanilang ginagawa, nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Now, yun na po yung very picture of Christ's coming. The future event that we are, na tayo'y nananabik, na maranasan, na makita ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pansinin natin na ang Panginoon ay nag-iiwan ng mga bagay na dapat nating gawin habang siya ay wala. So the master, when nung siya ay umalis, nag-iwan siya ng mga talents. At ang mga kakayahan ng bawat isa sa atin hindi pantay-pantay. Alam natin yun. Merong mga tumutugtog dito, pero tayo naririyan dahil hindi tayo marunong tumugtog. In any case naman, pwedeng lahat tumugtog hanggat marunong kang matuto. Hanggang tanda kang paturo. Kaya hindi pwedeng hindi ka magiging lingkod ng Panginoon at sasabihin natin, ang mga lingkod ng Panginoon, yung mga tumatayo dito sa harapan. Hindi lamang po ang lingkod ng Panginoon ay mga tumatayo sa unahan. Tayo pong lahat ay lingkod ng Panginoon. Amen? Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Ang dami nga nating titulo sa harapan ng Diyos. Followers of Christ, disciples, believers, son of God, children of God. Ang dami nating titulo sa harapan ng Panginoon. Pero wag lang sana manatili yung pagiging titulo lang na tayo ay saved. Only saved. Kundi tayo ay followers. May susundin tayo, may kailangan tayong gawin bilang mga mananampalataya. At ang daming mga tao na pwedeng tumulong sa atin upang tayo lumago sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Napakalapit na po ng pagdating ng Panginoon, pero hindi po ako magbibigay ng schedule. Dadating na po ang Panginoon. Natatandaan ko, sinabi ng ating Pastor Ruel, yung ating General Treasurer, nung nag-aaral siya sa Bible School, sa Door of Faith.
Pastor, nasabi niya, anong dahilan ng kanyang pagpasok sa Bible School? Bakit siya pumasok ng Bible School? Kasi sabi niya, isa sa natatandaan kong sinabi niya, kasi dadating na ang Panginoon. Dadating na ang Panginoon. Yun yung motivation na kung bakit nag-aaral siya sa Bible School. Ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Ngayon, pastor na siya ng Kaibiga Bethel Temple, as we all know. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, dadating na ang Panginoon. Alam niyo po ba na ang 1,000 taon ay napakaikli lamang sa ating Diyos? Napakaikli ng 1,000 taon para sa atin, kasi ang 1,000 para sa atin ay isang araw lamang sa Diyos. Napakadali lamang ng mga oras at sandali sa Panginoon. May mga tao tayong nakikilala. May mga tao tayong nakakasama. May mga tao tayong dati katabi natin, pero ngayon wala na. Ganon kabilis ang panahon. Yung aking asawa, nabanggit po ng ating pastor, na ako po ay balo na. 2020, February, nagkaroon siya ng matinding karamdaman na hindi ko inaakalang yun ang magiging, sabi nga, mitya ng kanyang buhay. Na-hospital siya. Wala naman siyang karamdaman na tila baga parang nakaka-threat. Hindi ko maano yung term dito eh. Threatening. Hindi threatening. Wala siyang karamdaman dati na threatening. Pero pagpasok ng 2020, tanda naman natin, noong January, nagkaroon tayo ng pagsubok dito sa Boong Batangas, pumutok ang bulkan, and then nagkaroon tayo ng mga nangailangan na ating i-cater ng mga kapatid na galing sa malapit sa bulkan. So, pagpasok naman nitong February, alam niyo, yung pinag-uusapan namin dito noong January, kinatatakot at pinag-uusapan namin ng aking asawa na takot siya dahil yung pagsabong na yun, baka mga huling panahon na natin. So, sabi ko, hindi pa yan at merong pangako ang Panginoon. At yun nga, naging instrumento para mapadalhan ng mga pagkain. Siya yung talagang abalang-abala doon. And then, nung February, pagpasok ng February, one Saturday morning, siya ay nagising na lang na parang masama ang pakiramdam. And then, yun na nga, dinala namin siya sa ospital dahil medyo hindi na kayanin ng first aid. And before 2 weeks, kinuha na siya ng Panginoon. Ganon kabilis. Ganon kadali. At doon ko nare-realize na ganon kabilis ng buhay ng tao. At ngayon, sabi nga, dahil naranasan niya ng aking asawa, yung takot ko sa kamatayan, nawala. Kasi parang gusto ko na ding mamatay. Lord, kunin mo na din ako. Pero ang problema, meron kaming maiiwan na napakagandang anak. Mahirap naman. At yun ay isang bagay na isinilid sa akin ng Panginoon. May anak ka pa, meron ka pang ministeryo sa iyong harapan. Sabi sa akin, kung Pastor, sabihin nyo lang, magpahinga muna kayo sa aking naranasan. Pero parang wala pang 2 months or 3 months, bumalik na ako sa ministry. Ganon binangon ng Diyos ang aking buhay. Pero noon talaga, nung unang-unang bahagi nito, Lord, gusto ko nang sumama. Yung mga tipong talagang sasama ka sa hukay. Yun yung feeling mo eh. Kung may napanood tayo na iyak ng iyak, at gusto niya parang halos tumalon na doon sa hukay. Naku, yun yung iniisip ko. Pero salamat yakap ko yung aking mga anak at merong pumipigil. Ang dami kong katanungan sa Panginoon. Hindi masama magtanong sa Lord. Mas maganda nga yun. Kasi lahat ng sagot nasa Kanya. Sasagutin niya lahat yan. Alam niya yung sagot eh. Siya ang Diyos. He's an all-knowing God. Hindi mo lang maririnig ito ng, sabi nga, still small voice. Pero dahil sa kanyang mga salita na ito, nagpapahayag ng kanyang muling pagbabalik,
nagpapahayag ng mga gagawin sa mga nangamatay. Sila ang unang bubuhayin. At pagkatapos tayo, sila yung may unang privilege. Priority muna sila. Yung pwede natin gamitin yung priority. Priority muna sila na makakaharap sa Panginoon at pagkatapos tayo. Yan. May mauuna lang. Privilege lang yon. Yun ang napakaganda na nais ng Panginoon. Now, ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag alam mo may patutunguhan ang iyong gagawin. Nagiging napupunan yung ng kagalakan yung kalungkutan. Alam ko, makikita ko yung aking asawa doon, pero hindi ko na siya asawa. Tinuturo yan sa atin. Pagdating doon, you will be like the angels who does not marry. Na wala ng mga asawa. Hindi pwede pagdating mo sa, ay, asawa ko, ay iba na. Pero kilala mo siya. Magkaisa na kayo sa puso, sa damdamin, sa pagsamba sa Panginoon, at gano'n ang magiging kalagayan natin doon. Pero hindi pa rin natin alam pagdating ng panahon na tayo nasa bagong langit at lupa, na pwede na tayong umakyat sa langit, pwede din tayong bumaba sa lupa. Gano'n ang magiging kalagayan natin. At kung ano man yung, kung mag-i-stay sa lupa, pero yung lupa ay langit din. Dahil na doon yung pinaka-presensya ng Panginoong sumasakop sa lahat sa atin sa darating na panahon. Gusto ba nating makasama doon? Amen. Kaya, straighten our faith to the Lord. Tibayin na natin ang pagkakilala sa Kanya. And always, I am praying na in times, baka ako'y tumanda, minsan maging makalimutin. Makalimutin na nga po ngayon eh. Hindi pa ganun katanda. I'm 48 years old, pero parang 65 na yung pakiramdam ko sa aking katawan. Pero salamat sa Panginoon, mayroong blessing. Kasi gagamitin pa ako ng Lord. Gagamitin pa tayo ng Panginoon. Amen. And lastly, gusto kong unawaan natin patungkol sa kagalakan na ito na ibinibigay ng Diyos. Sa Kanyang muling pagbabalik, ninanais niya na makita tayo at malaman natin kung ano yung ating, bago siya bumalik, malaman natin na meron tayong dapat gawin. Meron siyang isinare sa atin ang mga blessing of talents. Pakaigihin na natin. Kasi kung maghihintay pa tayo ng ilang pang mga taon, ng commonly yung ating buhay, ang age natin is just only pasalamat na maka 100. At pinakamatanda na buhay sa Pilipinas, I think, 120 plus. 120. Pero yun ngang mga nakakausap ko din, nababalita ko ng mga matatanda na nasa 90s, ay malungkot siya sa buhay. Dahil sabi nga niya, ay kung alam ko lang na ganito kalungkot ang pagiging matanda, nag-anak na ako na nag-anak. Kasi masaya ang maraming mga anak. No, hindi ko po kayo inaano sa, baka kayo may family planning, baka sa mga batang mga mag-asawa dito, baka plano nyo lang ay 2. Pero ito yung payo sa akin ng isa na matanda na nakausap ko. Dahil isa lang yung kanyang naging anak. Nung siya nung nga nabanggit niya, sana nag-anak na ako na nag-anak. Dahil alam niyo yung pagod at hirap ng pag-aalaga ng mga bata. Hindi yan may kukumpara doon sa panahon at kagalakan na may mga tao na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos at dumami yung ating lahi sa pamamagitan natin. Mag-anak na po kayo na mag-anak. Sabi ko po, nung si Mrs. ay kinuha na ng Panginoon, kung alam ko pasensya na po kayo, kinakausap ko yung kanyang libingan. Napunta kami sa kanyang libingan, sabi ko, kung alam ko lamang na ikaw ay hanggang doon lamang, ay nag-anak na tayo na nag-anak. Actually, dapat 3 po yung anak ko, nakunan pa siya ng isa. At we're praying for a boy. At kung nga, alam ko na maaga siyang kukunin ng Panginoon, nag-anak na ako ng anak para marami silang kasama ko ngayon. At saka may mga lalaki na susunod. Hahabulin ko talaga ang lalaki. At mahalaga din na tayo ay balanse dito. Purihin ang Panginoon.
Now, there is the result of knowing what is coming ahead. We will share the happiness. Ang sabi dito ng Panginoon, mabuti at tapat, sasalin ko ang sabi dito, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Alam niyo yung kagalakan na joy na fruit of the Holy Spirit? Ng Holy Spirit ngayon, yung ating kasama, yung Holy Spirit ngayon ang kumikilos sa ating mga buhay. Siya yung nagpapaalala sa atin. Yung joy na binubungan na iyon, na tayo ay nasa presensya ng banal na Espiritu, that same joy will be entering the Master's joy. Pinaparanas na sa atin yung kagalakan na iyan. Yung kagalakan na may taong mga nakakilala sa Panginoon at nakita mo na sila ay nagpatuloy na dagdagan ang mga lahi ng mga mananampalataya at ginamit ka. Sana lahat tayo ay may ganong desire na tayo, bago tayo lumipas sa mundong ito, may mga taong makakilala sa pamamagitan natin. Ako, desire ko yun. Hindi pa ako pastor, kabataan pa ako. Desire ko po yun at hanggang ngayon. And I don't know kung merong mga na-share na ako na nagpatuloy sa Panginoon. Pero nag-share ako. Hindi po tayo yung magbabago ng buhay. Amen? Hindi po tayo yung magliligtas. Alam niyo po yung bahagi lamang natin, babahagi lamang po tayo ng kanyang mga salita. Kailangan nilang marinig. Sabi sa Romans, paano sila mananampalataya kung wala silang naririnig? At paano sila makaririnig kung walang tatawagin? May pagkatawag ng pagbabahagi ng mabuting balita at ito po'y para sa lahat ng mga mananampalataya. At ito po yung binigay sa atin na ating gawain bilang iglesia at bilang isang individual na mananampalataya na dalhin natin ang mga tao sa Panginoon. Kung kita lamang natin ang darating na panahon, kung kita lamang natin ang langit at kita natin yung impyerno, naku, kaya nga ito yung panalangin ko, Lord, pakita mo nga sa akin. Pero kita ko na sinabi nyo na sa iyong mga salita, kailangan lang manampalataya. Hindi pa tayo ganun ka-convince na yung ating mga ginagawa ay hindi pa rin, ang ginagawa natin ay katulad ng isang alipin na tinatago natin na ang ating identity. Our true identity is followers of Christ, children of God. And our identity is with Christ. To be like Christ. At ang identity na meron si Kristo is that He has compassion over many people. He has compassion on this earth. He has compassion of every human being on earth. Kasi galing na siya doon. At alam niya kung ano meron sa taas at sa ibaba. Kaya nga ganun na lamang yung kanyang pangangaral. Ganun na lang yung kanyang pagnanais na maligtas ang lahat ng tao. At makaalam ng kanyang katotohanan. We will share His happiness. Kasi sabi sa Good News Bible at the same time doon sa NIV, binanggit dito na, well done, good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. Makakasama tayo, makakashare tayo. Ano ba ang ibang Tagalog pa sa share? Hindi ko talaga, medyo na yung tenga ko. Kakabahagi. Pakinig ko yung ani. Sorry po. Makakabahagi tayo sa kanyang, ano kayang saya meron itong master? Alam niyo kung ating mga boss ay makakitaan tayo ng kasipagan, ano kaya yung nararamdaman niya? Sino pong mga bossing na dito?
Boss, sorry. Manager, yung merong hinahandle ng mga empleyado. Meron po ba dito? Oh, yun. So, pag nakita nyo na yung ginagawa talaga yung iyong sinabi, inyong iniutos, kasi kaya naman natin iniutos, sa mga dito, sa mga nangunguna, sa mga may tauhan, ang sabi natin, tawag natin, mga empleyado. Kaya natin iniutos kasi para gumanda, umayos yung company. Gumanda yung takbo ng group. Kapag nakita mong ginawa ito, matutuwa ka, masisiyang ka, lalo na pag napakasipag. Kaya nga, minsan, ito yung problema natin, ewan ko kung pang-Pilipino lamang to o sa buong mundo talaga. Na kapag ikaw'y nagsipag, parang lumalabas na ikaw ay, kita, alam natin. Kasi, yun yung pumipigil sa atin na maging mabuting katiwala at maging mabuting empleyado o kaya maging mabuting tagasunod. Dahil ang iniisip natin yung sasabihin ng iba sa atin na tayo magmumukhang sip-sip. Yan ang problema. Pero kung tama ang puso natin at gagawin natin iyon, no matter ano ang sabihin ng mga tao, for the goodness of the company, for the goodness of the group, gagawin natin yon. Maganda ang magiging bunga. Amen? Makikita din nila yung compassion natin. Makikita din nila na authentic yung puso natin sa ating mga ginagawa. Pag nasiyan, sa mga magulang, sa ating pong mga magulang, pag yung ating mga anak sumusunod, natutuwa po ba tayo? Amen. Pag nagsabi tayo lalo na pag isang beses lamang tayo nagsalita at sumunod agad, pagkakasaya ng magulang. Pero yung mga nakatatlong beses ka na, nakaapat, 5, noon, una-una, sa atin, pag hindi tayo nakinig, may lilipad diyan. Iwas na lang. O kaya, merong palo na agad. Ganun ang disiplina na. Ngayon, mag-uutos tayo. Anong sinasagot? Bakit naging universal yung weight na yan? Bakit universal? Bakit kaya? Kasi doon natin makikita, ma-evaluate na kaya naging universal. Lahat ng mga bata ngayon, yun yung kanilang nakikita. Yung mga cellphones, yung mga gadgets, yung mga information technology na meron tayo ngayon, lahat meron na. Maliit pa lang, sanggol pa lang, mayroon ng cellphone. Alam nyo, may baby kami doon sa, hindi naman siguro na nanonood yun. May baby kaming inaalagaan, pero ang galing-galing mag-scroll. Baby pa lang yun. Hindi naman yung sanggol na, iba pa. Naglalakad na mabilis na maglakad. Pero kagaling mag-scroll. Pag ayaw, napakagaling ng ngayon technology na talagang ang mga tao ay napapasunod. Napapasunod niya kung anong gusto niyang gawin, anong gustong nagiging self-centered. Yan ang turo ng mga technology ngayon. Kaya ingat tayo mga kapatid, kaya ingat tayo mga magulang ko. Maging magulang talaga po tayo. Magmagulang po talaga tayo. Hindi tayo friend, hindi tayo best friend. Magulang po kayo. Magulang tayo. Medyo nahalo na kasi yung mga ganyang turo sa atin. You are best friend of your children. Hindi, iba naman ang best friend eh. Paglabas niya, mayroon pa rin siyang hahanaping best friend. Paglabas niya, iba din yung hahanapin niya na friend. Alam mo anak, friend ako sa'yo. Turing mo akong friend. Yun, kaya ang turing, friend. Kapag aalis, wala nang paalam. Kasi ganun ka sa friend mo, di ba? Pero pag ang alam nila na ang kanilang kalagayan, ang kanilang katayuan ay anak, alam nila na sila ay anak at meron siyang magulang. That is
yun yung tamang pagtingin. Ang Diyos ba, titingnan natin na siya ay ano? Kaya minsan ang Diyos, tinuturing natin na mababa ang kalagayan. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay kung sino siya na sinasabi ng Biblia. Kilalanin natin ang Diyos at mararanasan mo at malalaman mo kung bakit ang ibig sabihin ng fear the Lord. At pag kinilala mo pa ang Diyos, maiintindihan mo pa ang ibig sabihin ng love. Kilalanin mo ang Diyos at maiintindihan mo pa kung anong ibig sabihin ng just. That the Lord is just, He is love, He is life, He is the truth, He is the resurrection. He is God. Put God in your life. Not first, not our priority. He is God of my life. And up to the end of my age, of my time, He is God. He will remain my God. Siguro, pag gayon ng declaration natin, tuwan-tuwa ang Diyos. That naintindihan na natin, now I know that I am your God. I'm so happy. Come into my joy, my happiness. Papasok na tayo sa kanyang kagalakan to share in His happiness. Second is, ang sabi dito sa The Message Bible, alam niyo yung mga translation na yan, magbibigay pa sa atin ng mas malinaw na perspective sa salita ng Diyos. Sa Matthew 25 verse 21 states, His master commended him, "Good work. You did your job well. From now on, be my partner." Be my partner. Partnership. Alam niyo, pwede na namang gawin na iligtas lahat ng tao eh. He is powerful, right? He is powerful. Amen? He is a powerful God. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Eh kung gusto niyang iligtas ang lahat ng tao, iligtas ng lahat. But wait, there's more. Do you know that God is just? Alam ba natin ang Diyos ay makatarungan? Ikaw, pag ginawan ka ng masama, niloko ka, maliit o malaking bagay, di ba na masama loob mo? Pwede bang may ginawa sa'yo, wala ka naman naramdaman? Ano ka? Yun ang sinasabi. Yung aso nga, pag hinampas mo, nangangagat eh. Tama ba? Tingnan nyo nga inyong katabi, huwag nyong hahampasin. Baka mangagat. Di ba? Naghahanap tayo ng justice for just a small thing na tayo ay, we found ourselves na parang, mali yung ginawa. So, naghahanap tayo ng justice. Kung ganun sa puntong iyon, sa maliit na bagay, naghahanap na tayo ng justice, lalo na sa malaki. Di ba? Kaya bawal ang pumatay. Kaya masama magnakaw. Kaya wag kayo. May mga utos to para tayo ay hindi gumawa ng mga bagay na dahil sasabihin mo, malaya. Ano ba yung pagiging malaya? Hindi pwedeng maging malaya yung gawin mo lahat ng gusto mo. Pag gusto mong sapukin, ano bang tawag doon? Alam niyo po ba yun? Saktan, hampasin ang iyong katabi dahil natuwa ka lamang pero nasaktan siya. Di ba? Anong mararamdaman nung nasaktan? Maghahanap ka ng justice. Alamin mo, bakit kaya? May justice kang hinahanap. Kung ganun tayo, instinctively, ibig sabihin, yan ay ginawa talaga mula sa pinagmula natin. From our Creator, who is just. He is justice. So we share in partnership with Him. Ngayon ang bahagi natin. Ngayon tayo inuutusan ng Panginoon. Ngayon tayo binibigyan ng right to declare His word, His gospel. Hanggang anong oras po ba ako? So, pasensya na. Halos 1 oras po ako nagpipreach sa Alangilan. Medyo nadala ko po yung aking kultura. Praise God. So, partner ka ng Diyos. Kasama ka.
At hindi naman pwedeng aalis ka, hindi siya kasama. Lagi mo siyang kasama. Kaya nga, saan man tayo pumaroon, kahit sa dulo ng sanlibutan ito, kasama natin ang Diyos. Amen? Totoo ba yung inawit natin kanina? Kasama natin ang Diyos? Amen! Pag kanta pa lang, dinideclare na natin, kasama natin ang Diyos. Saan? Pag ba masaya lang? Pag ba okay ang buhay? O pag ba may iniuutos na sa'yo na medyo, Pastor, ang hirap kaya doon. Parang delikado. Hindi naman ibig sabihin na, ito po ang ibig kong sabihin. Kasi po nung Monday up to Wednesday, nag-mission kami po dito sa San Juan. Dito sa San Juan, dulong bahagi ng ng Batangas City. Dito po sa San Juan, nag-mission kami for 3 days at ni-reach out namin yung mga bata. Doon po namin dinala yung binibigay po sa atin ng Impact Community Church sa pamamagitan po ni na Pastor Ramay, Kuya CJ, yung mga school supplies. Bago po kami pumunta doon, syempre nagplano. May pagpaplano, hindi lang basta saan kami titira, anong kakainin namin, paano yung mga gastusin, at ilang araw nga kami mag-stay doon. So, alam niyo po ba yung lugar na yon ay lugar po ng NPA. Kaya isa sa aming leaders, hindi ba yun yung lugar ng NPA, yung San Juan? Balita ko. So, ini-impose na niya, sinasabi na niya na, delikado doon. Kasi may NPA. Pero wala kaming takot na pumunta doon. Dahil po, katabi doon, kampo. Meron pong security. Kampo po naman yung katabi doon. So, bakit may kampo? So, ibig sabihin, meron talagang NPA. Pero hindi na po namin yun inisip. Salamat din sa, buti po, may kapatid din ako pong pastor na kasama ko sa ministry. Siya po yung malakas ang loob. Hindi, pupunta tayo doon. Ang sa isip ko, mag-isip-isip muna tayo. Pero siya, malakas yung loob. Alam niyo, ginagamit yung bawat isa kung ano yung talent na meron tayo. Kung ang talent mo, malakas ang loob mo, para lang matuloy yung ministeryo, gawin at sumunod sa Panginoon. Naalala ko ulit, pasensya na kayo, si Fe po yung malakas ang loob sa akin, sa aming dalawa. Kaya po kami pumupunta ng mga gawain, ng mga mission sa Quezon, dahil po may vision ng Lord sa kanya, hindi sa akin. So since ako po yung pastor, sa akin po niya ini-impart, at nararamdaman ko yung sinasabi ng Panginoon at ako'y sumusuporta. Ngayon, dinideclare ko, siya ngayon ang magsusuporta sa akin. So, yung mission nagtutuloy. Hindi pwedeng delikado doon, delikado dito. Pag gayon po tayo, wala po tayong gagawin. Lahat naman po delikado. Lahat merong kailangang risk. Lahat may gagawin. Pero merong kailangang sumunod. Merong kailangang magbahagi. And we have in partnership with the Lord. Amen? Kaya wag tayong mamroblema sa mga kailangan natin. Yun yung bahagi ng Lord, ibibigay niya. Ang kailangan lang ng Lord sa atin, yung ating pagsunod. Last na po ito. Sa Matthew 25:21, again, ito po yung translation ng New Living Translation. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Tayo po ay nagagalak at kapag nagalak, may celebration. Amen. Nagse-celebrate tayo. Alam niyo po, ang bunga ng kapag naglingkod ka sa Panginoon, kami ay tuwang-tuwa na parang yung mission ay napakaikli. Yung 3 days, napakaikling panahon na ginugol. Namimiss namin ang San Juan. Parang gusto namin tumira doon. Dahil kami ay tuwing umagay may buko. Araw-araw may buko kami. Halos malungad na kami sa buko. Meron pa, pero itabi nyo na lang. Pero kung yan ay sa amin, nako, napakasarap talaga na maglingkod sa Panginoon. Hindi ka lang satisfy your very spirit, and you will feel the satisfaction that you are
fulfilling the mission. You are fulfilling the mission. So kung kayo po ay kinakausap ngayon ng Panginoon, kung kayo po ay naririnig nyo ngayon ang tawag ng Panginoon, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin po natin ang pinakamabuting paglilingkod ngayon. Kaya nagsasalita ang Diyos sa inyo sapagkat nais niyang gamitin ka. He wants to impart you something that you deserve a talent. You deserve 5,000. You deserve 2,000. You deserve 1,000. Huwag niyong maliitin ang inyong sarili. Huwag nating maliitin na, grade 2 lang ang tinapos ko, grade 1 lang ang tinapos ko, high school lang ang tinapos. Huwag niyong maliitin ang inyong sarili. Mas madali pang ang tawagin ang mga taong walang-wala. Dahil mas madali silang sumunod. Kaya hamon ito sa atin na marurunong. Hamon ito sa atin na mga aral. Hamon ito sa atin na may may pananaw, may kaisipan sa nangyayari. Hamon ito sa atin na mas gawin natin ang pinakamabuti sapagkat diyan ka pinagkatiwalaan at pag yan ay nagbunga, babalik ang Panginoon, well done, good and faithful servant. Naging mabuti ka. Maliit pa nga lang yan sa Panginoon. Ang sabi niya, yung 5,000 na pinakamalaki, ang sabi niya, maliit pa lang sa mga bagay, pagkakatiwalaan pa kita sa malaking bagay. Sa darating na panahon na paghahari ng Panginoon, in the millennium reign, 1,000 years, kasama tayong lahat. Amen? Kasama tayong lahat doon. Pagkakatiwalaan tayo ng mga iba pang mga ministry sa panahon na iyon. Tayo ay gagamitin ng Panginoon because we are saints of God that will be coming with the Lord in the heavens, coming down to reign on earth for 1,000 years. And then after 1,000 years, we proceed into the eternity, to everlasting and everlasting. Ang sarap pag tayo yung hindi lang po ang buhay ay dito lamang. Tandaan po natin yon. Kaya kung ano man yung ginagawa natin, ituloy po natin yan. Gagamitin niya ng Panginoon for His own glory. Hindi ko kayo tatawagin lahat na magpastor. Hindi pwede. Hindi lahat tinawag para magpastor, hindi lahat tinawag para maging teachers. Pero lahat ay tinawag na maging followers. We're all called to be follower of Christ. And we must bear the very likeness of Christ. Have compassion on every soul. Kapag yan ay meron tayo, alam nyo, yung mga bagay na ginagawa natin, pagbubutihin pa natin. Bibigyan pa natin ng pinakamainam. Ito'y para sa Panginoon, gagawin ko ito. And after that, meron pang ipagkakatiwala sa iyo ang Diyos. He will give you more responsibilities. At huwag kayong matakot. Hindi po niya tayo pinahihirapan, kundi binibigyan tayo ng opportunity to be a blessing to others. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God gives people different capacities and abilities. And they are to use this in the business of expanding His kingdom. Nandito na po ang paghahari ng Panginoon. At sa darating na 1,000 years na sinasabi ko, kapag naghahari ang Panginoon at tayo pinaghaharian, makakasama din tayo doon. Automatic na yun. Automatic na yun. Ngayon pa lang, nararanasan na natin ang paghahari ng Panginoon. Amen? Nararanasan na natin ang kabutihan ng Panginoon. Nararanasan na natin ang Kanyang dakilang pag-ibig. Kailangan lang nating maging tapat. Kailangan natin yung mga talento na iyan. Ibigay natin sa Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos. Makiisa tayo. Makibahagi tayo. Kapag may gawain sa iglesia, kasi yung iglesyang ito yung pinaka-headquarters natin. Ito kung saan magkakausap-usap tayo. Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo diyan? Anong gagawin mo din for the expanding of God's kingdom. Kailangan mag-function tayo, ang bawat isa sa atin. Yung mga bata,
isinasama na natin para malaman na nila at magkaroon na sila ng idea, ito yung ginagawa ni Mami, ni Daddy. Ganon. So, magkakaroon sila ng impression to the Lord na gusto din nila mag-worship sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. At ano man ang pagkatawag natin, dalhin tayo sa ibang bansa, naririto tayo sa Pilipinas, dalhin natin lagi ang gawain ng Panginoon. Tayo ay dinala doon sapagkat may dahilan ang Diyos. That is a talent that God gave us. So, bear in mind na nais ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, magagalak tayo at masaya tayo. Lord, thank you, ginamit mo po ako. Lord, thank you. Ang dami mga kaluluwa. Salamat sa iyong pagkilos sa aking buhay. Salamat ginamit niyo po ako. At marami pang mga naligtas. Maging panalangin po ng bawat isa sa atin. Can I see the hands who wants to follow God? Gusto ba nating sundin ang nais ng Panginoon? Let this very passion mold into our hearts as we end. Ama, maraming salamat. Salamat sa bawat isa na nakikita niyo ang puso na ikaw ay mapaglingkuran. Kung pinagkatiwalaan niyo po kami sa mga talento na meron kami ngayon at nakita niyo po na ito ay nagbubunga, meron pa po kayong gustong gawin para sa amin. At ito na po ay dalhin ang iyong mga salita sa puso ng mga bawat isang tao na aming nakakasama. Unang-una sa amin pong mga kamag-anak, sa amin pong mga kapatid, sa amin pong mga magulang. At tinawag niyo din po kami para sa mga tao, hindi po namin kilala, hindi po namin alam ang sitwasyon nila, pero kinakailangan kanila sa kanilang buhay. At gagamitin niyo po kami. Gamitin niyo po ang bawat isa. Hindi po ito kaya ng mga leaders ng iglesia, hindi po ito kaya na mag-isa ng mga pastors. Kailangan po makipagkaisa ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, gamitin niyo pa po. Alam ko, kumikilos na po kayo sa iglesyang ito, sa San Pedro Bethel Temple. At ang bawat isang miyembro, ginagamit niyo na po sa bawat bahagi ng kanilang ministeryo. Lalo niyo pa pong pag-ibayuhin ang kanilang pag-abot sa marami pang mga kaluluwa, madagdagan ang mga outreaches. And we desire, Lord, na marami pang mga church planting ang maitanim sa iba't ibang mga bahagi ng lugar ng buong Pilipinas at sa mga dulong bahagi pa ng mundong ito, kung saan niyo po kami dadalhin. Lord, your power has been displayed in this place already. And now, as we more seek the talents that you will give us, the responsibilities, Lord, we take it not only as a challenge, we take it with privileges, with desires, with the heart, with compassion, Lord, to fulfill it for your glory, for your honor, and for your praise. Na sa darating na panahon, kapag kami humarap na sa inyo ng mukhaan, maririnig namin ang iyong napaka-malumanay at napakasarap na mga salita. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Master, your Lord, your King, your God. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa man, pinadarama niyo na ang inyong kagalakan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Mapanatili po yung aming pagnanais na ito upang manatili din kami na lumalakad sa kagalakan. That we may rejoice in you always. And again, Lord, I say, rejoice. We will rejoice. We will rejoice in you. Salamat po, O Diyos, at ang dalangin kong patuloy na gamitin niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Pag-usapan namin ang mga bagay na magbibigay pa ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Sa lupo ng aming mga pamilya at sa iglesyang ito,
Pagpalain niyo pa ng mas maraming mga kaluluwa. Marami pa kayong tatawagin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pagpapala, sa iyong dakilang kagalakan na binubuhos sa puso ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 God bless po sa bawat isa. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor June, sa mayamang mensahe ng Panginoon. Tunay po na isang paalala muli sa amin, sa inyong mensaheng iyon na dapat kami magmasipag sa gawain ng Panginoon. Kami makibahagi sa kagalakan, dulot ng paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Sa oras na to, nasa dako tayo ng ating pagbibigay, mga handog at ikapo. Tayo po ay manalangin muna. O Diyos, tunay po na ang aming pagsambay sa iyo lamang, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sambahin ang dakila at makapangyarihan mong pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa mga mensaheng na ibahagi ngayong umaga. Salamat sa pastor na ipinadala mo, O Diyos. Tunay na pagpapala, Panginoon, ang mga mensaheng ito sa bawat isa sa amin. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, tanggapin mo mga handog at ikapo ng bawat kapatiran, O Diyos. Tunay na ang mga kapatiran ito ay nagbibigay mula sa aming mga puso. Kagalakan ng aming mga puso na maglingkod sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay. Salamat, Panginoon, at ang dalangin ko po, Diyos, nakikita mo po ang aming mga kapatiran na naghahanap buhay. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, ng wisdom. Panginoon, na kanilang magagamit sa kanilang mga paghahanap buhay. Saan man sila lugar na naroroon, lalong-lalo na sa mga malalayo sa kanilang mga pamilya, O Diyos. Yung kaahaliwan, Panginoon, bigay niyo po sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan, katatagan, Panginoon, upang, Panginoon, sa kanilang pagharap, sa kanilang paghahanap buhay, bagamat malayo sa pamilya, Panginoon, naroon pa rin yung kagalakan, Panginoon, at gamitin mo din sila, Panginoon, sa paglilingkod saan man sila lugar na naroroon. Lalo na ang mga kapatiran namin, Panginoon, na naapektuhan, Panginoon. Naapektuhan ngayon ng hindi magandang sitwasyon sa buong mundo, Panginoon, lalo na sa lugar ng Middle East, O God. Panginoon, malayo man sila sa amin, di namin alam kung anong nangyayari sa kanilang, ngunit, O Diyos, Ikaw ay Diyos na buhay, na hindi nagkukulang. Ikaw po ang kakalinga sa kanila, kayo po ang mag-iingat sa kanila, kayo po, Panginoon, ang magbibigay kaaliwan, Panginoon, bagamat nasa lugar sila ng hindi magandang sitwasyon. O Diyos, maraming salamat po. At sa mga hanap buhay, mga negosyo, na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa aming mga kapatid, nawa, Panginoon, pagpalain mo din sila, O Diyos. At sa lahat ng perang malilikom sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin po namin, ito'y magamit mo, Panginoon. Magamit mo sa lahat mong gawain upang mapalawak pa, O Diyos. Marami pang kaluluwa ang aming maabot sa pamamagitan ng mga malilikom na salaping ito. Tunay na, O Diyos, maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri at pagsambay sa iyo lamang, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.